dakilala, lumalagi, haleluya. Oh, Jesus, dakilala. Muli po natin ang winay ng puso. Oh, Jesus, dakilala, lumalagi, haleluya. Oh, Jesus, dakilala, lumalagi, haleluya. Hey!
Diyos na sinasamba ngayong hapon na ito. Amen po ba? Alam ko po na hindi habang buhay nandito po tayo sa mundong ito. But isa lang po ang alam ko. The time will come that we will spend eternity with the Lord, praising Him, exalting Him, and glorifying His name. There are no more tears, no more sickness, no more suffering sa piling ng Panginoon. Ang tangi lang gagawin natin, we will praise Him forever and ever and ever. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. I-flash na po natin sa screen ang Psalm 145. Hallelujah. Sa Psalm na ito, nakapaloob ang kadakilaan ng Diyos. Karapat-dapat siyang sambahin habang buhay, habang tayong nabubuhay. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Verse 2. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome works. And I will proclaim your great deeds. They will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. All you have made will praise you, O Lord. Your saints will extol you. They will tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all men may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Hallelujah, the kingdom of heaven, O God. You are seated on the throne of praise. You are worthy to receive all the glory, all the honor, all the adoration, Lord. We will continually declare that you are God forever and ever. Hallelujah. We will never stop praising you, Lord, and shouting your name, declaring your goodness and the majesty of your Lordship. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. Can I hear you sing? My comfort. My comfort, my shield. Yes. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let the voices be continually heard. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Can I just hear you more for the Lord? Blessing
to praise the Lord. My Jesus. My Jesus. My Savior. Lord, there is none like you. All of my days. All of my days. Oh, I want to pray. I want to praise the wonders of your mighty. You're my love. You're my comfort. You're my shelter.
voices be heard. I will bless the Lord. Bless the Lord. And lift your holy name. Just sing it, I will bless. I will bless the Lord. Bless the Lord. And love your holy name. Lift up, oh Jesus. Be lifted up in their praises, oh Lord. Come on. Just sing a song of praise to the King of Kings right now. We will bless your holy name. We will bless your holy name. Your eternal name. Holy you, Lord. Holy you, my Jesus. Holy you, our precious Holy Spirit. Speak your name, your precious name, your holy name forever. We lift you up in the praise, in the voices, and in the heart. Be exalted, be lifted up in the praise. Be exalted forever and ever. Sing your love song to the Lord. He's listening. He's here. He is inside you. He is in our midst. Jesus, the everlasting King. Oh, we want to lift you up. Your name will be exalted forever. Heaven and earth shall pass away, but your lordship and your kingdom will last forever. We thank you, Lord, for this encounter. Prepare our hearts, our minds, and our whole being, Lord. May we desire to know you more. As long as we live, we will never stop praising you. We will never stop knowing you. We will never stop loving you. We will never stop exalting you, Lord. If this is your promise to the Lord, can I just hear you clap? The loudest clap of praise! Hallelujah! Be exalted, you can shout His name! Hallelujah, Jesus! And lift it up, Lord, in the praises. Hallelujah, hallelujah. Yes, come on, church, let us utter praises unto our God. Oh, hallelujah, hallelujah. You are worthy of our praises, oh Lord. Glory, glory to your name, Lord. Let us exalt the name of our God, hallelujah, in this place. Glory, glory to your name, oh Lord. Blessed be the name of the Lord, who was, who is, and is to come. Hallelujah, Jesus. You are worthy of our praises, O Lord. We exalt your name, O God. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. For the spirit of praise. Hallelujah. Thank you, O God. Hallelujah. Tunay, Panginoon, sa hapon na ito, patuloy ka nga po namin itinataas sa lugar na ito. At ayaw mo, Panginoon, hallelujah, Lord. Hallelujah, patuloy na saliksikin mo ang aming puso, ang aming isipan, na kami, Panginoon, maging karapat-dapat na tumawag sa iyo ng Ama. Panginoon, sa oras na ito, patuloy na linisin mo ang bawat isa sa amin ng iyong mapulang dugo. At ayaw mo, Lord, hallelujah, kami gawin mong karapat-dapat sa iyong harapan sa hapon na ito, Panginoon. Sa aming pagsamba, O Diyos, Ikaw lamang ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Lord God, hallelujah, alam namin, Panginoon, kanina pa lang, ay patuloy ka nang kumikilos sa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya, Panginoon, na aming nararamdaman. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit, for you are in our midst today, for you are in our midst this very afternoon. Salamat nga po, Panginoon. Hallelujah. At tunay, Lord, dalangin namin na sa hapon na ito, Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa iyong lingkod na gagamitin sa aming kalagitnaan. Tataya mo, Panginoon, ay yung mga salita, O Diyos, na ibinigay mo sa kanyang puso, ay tunay, Panginoon, hallelujah, matanim. At Lord, sa aming mga puso, O Diyos, at ito'y magkaroon ng bunga sa bawat isa sa amin. Salamat nga po, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa nalalabing oras, Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang patuloy na maparangalan, Panginoon, sa apat na sulok ng lugar na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord God, ang mga salita ay, Panginoon, kulang upang Ika'y aming papurihan. Salamat ng marami at sa hapon na ito, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Give the best clap offering of praise to our God. Hallelujah! Come church, give the better than that. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! We give you praise, we give you glory, as your spirit falls upon this place. Pwede ba kamayan natin ang bawat isa at sabihin niyo sa inyong katabi, you are blessed today. You are blessed today. God will do great wonders in your life. Gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Sa hapong ito, maniwala ka, manampalataya ka. Amen? Praise God! Hallelujah! Hallelujah. Awitin nga natin ito sa Panginoon. Sama-sama tayong sumayaw at umawi itong may galak sa Kanya. Hallelujah. Pumalakpak at pagpuri, sumayaw sa Panginoon. Pumalakpak at pagpuri, at sumigaw sa Panginoon. Sapagkat siya'y marapat, kawitan ang sambahin. Pumalakpak at pagpuri, sumayaw, sumigaw, sumayaw, sumigaw sa Panginoon. Once again, sing
ito? Amen! May ngiti po tayong lahat. Amen po ba? Dahil, kay saya, kay ganda. Hallelujah! Woo! Ano po? Kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama. Mari ba tayo magpamayan sa isa't isa? Hallelujah! Oh, kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagay-iway. Sama-samang sisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagay-iway. Sama-samang sisigaw, sama-samang sisigaw, sama-samang sisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagay-iway. Sama-samang sisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagay-iway. Sama-samang sisigaw, sama-samang sisigaw, sama-samang sisigaw, Diyos ay Tayo po'y manalangin. We thank you for the spirit of joy na pinagkaloob po sa amin sa hapong ito. As we are in the spirit of expectancy that something good, something great, something wonderful is about to happen in our midst, oh God. Open our hearts today as we listen to your word in the name of Jesus. As your Holy Spirit instruct us today in the way that we should walk, oh God. Even as you gather us today in our midst, in this midst, oh God, be magnified, be glorified. You alone, Lord, in the name of Jesus, be exalted. As you hide your servant under the shadow of your wings, Panginoon, ikaw lamang mapuri, maluwalhati, as we give back to you all the praises and the glory and the honor. This we pray and this we ask in Jesus Christ's name. And everybody says, Amen. Amen. Praise God. Kaya hindi po tayo nakatayo as we read the Word of God in reverence to the reading of the Word of God. Please turn your Bible with me in the book of John chapter 4, beginning verse 46 up to verse 54. Sa aklat po ng 1, Kabanata 4, talata 46 hanggang 54. Sabihan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po rito, and so Jesus came again to Cana of Galilee, where he had made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Verse 47 po, pakibasa please. Verse 48, it says, and then Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Verse 49 po, pakibasa po. In verse 50, it says, and Jesus said to him, go your way, your son lives. And so the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. Verse 51 po, pakibasa po please. In verse 52, 53, sabay po tayo, and then he inquired of them the hour when he got better, and they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. In verse 53, and so the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, your son lives, and he himself believed, and his whole household. Ang Diyos po magpapala sa kanyang banal na salita. Makakapo na po tayong lahat in the sweet presence of the living God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! This is the continuity. Thank you, John Dia. As this is the continuity of the teaching in John chapter 2, where there was a great wedding feast, and there is one great miracle that happened. Yung unang recorded pong miracle dito po sa aklat ng 1
mapapansin po natin the first ever recorded miracle na makikita lamang po in the book of John, hindi po makikita sa ibang gospel, ay yung pong wedding feast at Cana where the water was made into wine or the water was turned into wine. Pag pinag-aralan po kasi natin ang synoptic gospel, which is Matthew, Mark, Luke, and John, meron pong silang isang recorded na himala ng Panginoon na sama-sama mo makikita, pare-pareho makikita, and this is the 5,000, the feeding of the 5,000. Yung nag-multiply yung fish, nag-multiply po yung bread. Pero dito po sa Book of John, meron ng dalawang example na pinakita ng Panginoon sa isang himala na masyadong vivid, na masyadong magkasunod. Yung ipinakita niya, first was the wedding at the Cana, at ito nga po, the healing of the noble son. Tingnan po natin, as we move on to our introduction, our topic for today is about the royal's officials flee, and we have the scripture which is in John chapter 4, beginning verse 46 to 50. In our introduction, tingnan po natin sa ating introduction, it says here, John chapter 4 vividly shows two kinds of events which are as follows. Number one is the personal encounter with the Samaritan woman that led to the conversion of other Samaritans. Pag binasa po natin ang John chapter 4, mamamangha po tayo doon po sa naging pag-uusap ng Panginoong Yesus at ang Samaritanang babae. Alam na alam po natin yung kwento, ilang beses po yan naituturo po sa atin na may mga restriction, may mga legalities, may mga pagkakataon talaga na sinaysay na salita ng Diyos kung paano hindi pa pwedeng makipag-usap ang isang lalaki sa isang babae at lalo hindi pa pwedeng magsama isang Hudyo at isang Samaritano. Pero at the end of the story, makikita po natin how the Samaritan woman was being saved, how the Samaritan woman accepted Jesus as her Lord and Savior, at in the end of the story, nakita po natin doon the whole Samaria village come to know the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, today, may gagawing maganda ang Panginoon. Manampalataya lamang tayo. Pangalawa pong punto na pinapakita po ng John chapter 4, it also speaks about the miraculous healing of the nobleman's son. So ito ho yung miracle na ating pong pag-uusapan na binasa po natin. Moving on to the next slide please, tingnan po natin sa ating pong pag-aaral. These are the link of the miracles in Cana. Sabi ko nga po sa inyo, may link yung first miracle, which is the wedding feast at Cana, na mababasa po natin sa John chapter 2, beginning verse 1 to 12, which speaks about the wedding feast na nagkaroon ng sinasabi ni Maria, na nanay po ng Panginoong Yesus. At sabi niya, naubusan na sila ng ihahain, na inumin. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, teka muna, wag munang ikaw magsasalita, wag muna akong pakikialamanan, ako nang bahala. So, nagkaroon po ng himala. Ang pangalawa pong himala, pansinin po natin, ang sabi po rito, the second miracle is the healing of the nobleman's son. Moving on, tingnan po natin yung link o yung pagkakadugtong-dugtong. Pansinin po natin sa ating pong pag-aaral. The first miracle was to help the newlywed, while the second was to help a child. Yung unang himala sa wedding at Cana, ang tinutulungan ng Panginoong Yesus, huwag mapahiya yung mga bagong ikinakasal. In the Jewish custom, pag nagkakasal po kasi, isang linggo po yan na handaan. So hindi pa pwedeng maubusan ng inumin, hindi lalo pwedeng maubusan ng ihakain pagkain. Imagine, one whole week. Yan ho yung custom no ng mga Hudyo. Buti na lang ho sa atin, hindi ho ganon. Isang buong maghapon ang handaan, tama po ba? Pero nakakahiya definitely ang maubusan ka ng iyong paghahanda. So this was the point that the Lord was saving the newlywed couple. But dito sa ikalawa, which is kung ating pag-aaralan, ang tinutulungan niya ang isang may sakit na bata. In the first miracle, it is associated with marriage. The second is associated with an anxious home. Masaya yung senaryo doon sa unang himala at the wedding of Cana. Pero sa pangalawa, an anxious home, merong kabalasaan, merong pag-worry, merong takot na nangyayari kasi merong isa ng miyembro ng pamilya ang merong sakit at karamdaman. Pangatlo po, tingnan po natin ang pangatlong link. The first shows the joy of a wedding. The second shows the sorrow of a family.
Hindi mo ba pagka may kasal, masaya ho tayong lahat? Amen po ba? Sabihin nyo nga sa inyo katabi, pag may kinakasal, masayang-masaya tayong lahat. Lalo na pag kaibigan natin yung mga itinakasal. We are so happy for them. Are you with me? Lalo na kasama tayo sa paggagawa po nila ng kanilang mga bagong buhay. But, doon po sa pangalawa, may kabigatan. Napakahirap sa isang tahanan na may isang miyembro ng pamilya na merong sakit at karamdaman. Talagang mabigat sa ating mga puso. Pangatlo po, pang-apat, tingnan po natin ang comparison. The first, Christ added gladness to the feast. The second, Jesus banished the sadness from the heart of many. Makikita po natin, may kasiyahan, may kagalakan, pero dito sa pangalawang punto, the nobleman's son that was sealed, tinanggal ng Diyos ang kalungkutan sa kanilang pamilya. Hindi mo ba, pagka merong may sakit sa pamilya, halimbawa, may sinabing isang doktor, na ang sakit ng kasama mo sa bahay ay ganito, lalo na kung nataningan ang kanyang buhay, napakahirap po nun sa kalooban. Hindi ba? Especially pag ang sinabi ng doktor, you are suffering from the big C. Alam na po natin kung ano yung the big C. Amen po ba? So, pagka gano'n yung punto, ang bigat-bigat sa puso, hindi mo malaman paano ka iiyak, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Ang unang tanong mo nga, definitely, bakit nangyari ito sa amin? Ang unang tinatanong natin sa Diyos, Lord, bakit ito ay pinabayaan mong maganap sa aming buhay? Samantalang naglilingkod naman kami sa iyo, samantalang tither naman kami, samantalang lahat ng buhay namin ay pinaglingkod na namin sa iyo, pero bakit naging ganito ang kalagayan? Pero pag nalaman natin na ang taong yung nakaranas ng himala, napagaling sa sakit at karamdaman mula sa ating Panginoon, ano ang nangyayari sa atin? Sumasaya po ba tayo? Amen? Of course! Lalo na pag sinabing, you have no more of that big sin. Wala na yung sakit na cancer, wala na anumang mga tumor, wala na anumang mga sakit at karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon. Masayang-masaya po tayo. Amen po ba? Yun po ang ginawa ng Panginoon. Panglima, tingnan po natin. The first came at the request of his mother. The second at the request of the father. Tingnan niyo, the Lord Jesus was so very much in love with the family. The Lord Jesus was so much concerned about every family. Yung unang himala, ang nanay niya nag-request, ang sabi ni Virgen Maria, wala na sila, naubusan sila na kanilang iinumin. Yung kanilang masarap na iinuming pinangahanda nila, naubusan sila nun. Ito, tatay ang nakikiusap, lumalapit na pagalingin ang kanyang anak. So mapapansin po natin, nandoon nakapokus ang Panginoon sa isang pamilya. Sabihin nyo nga sa inyo katabi, mahal na mahal ng Diyos ang iyong pamilya. Ang ating pamilya. Amen? Kaya gusto ng Diyos dalawin palagi ang ating mga pamilya. Hallelujah! Praise the Lord! Pang-anim po, tingnan po natin. Ang sabi po rito, the first revealed Jesus' power over time. And the second showed His power over space. So mapapansin po natin, nung sinasabi ng Panginoong Jesus kay Virgen Maria na, teka muna, it's not yet my time. Hindi pa yung oras para ipakita ko ang mga himala. Hindi pa yung oras para ipahayag ang kaluwalhatian. Teka lang muna. Sa pangalawang bagay, bakit overspace? Yung tatay nagpunta ng Kana, yung may sakit na anak nasa Capernaum. Napakalayo. Para makarating sila, it's almost one-day journey. Para marating nilang kinalalagyan ng ating Panginoon Jesus. But, tingnan ninyo yung himala ng Panginoon because ang sabi nga po ng ating Diyos na buhay, Jesus is not limited ng time, ng space, ng distance. When God will make a miracle, even it's a distant part, kayang gumawa ng himala ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya nga ako, pag may nagpapapray po sa atin, sinasabi, nasa abroad po kasi, nasa ibang lugar po kasi, kaya ako, alam po namin, hihipuin sila ng Diyos.
Tapos biglang magte-testify na, praise the Lord, answered prayer po tayo. Dininig ng Diyos yung panalangin natin kahit nasa ibang bansa. Hinawakan ng Diyos sa kanilang buhay. Pinatunayan ng Panginoon, He is not limited by time, space, nor distance. Hallelujah. Tingnan po natin ang susunod. First, Jesus rebuked Mary at the wedding. The second, Jesus rebuked the nobleman together with the crowd. Sabi ng Panginoon, teka muna, wait lang, hindi pa handa, hindi pa ngayon ang oras. Dito, ang sabi ng Panginoon, nung lumalapit yung nobleman, nung lumalapit itong royal official, ang sabi ng Panginoon, naniniwala lang kasi kayo pag may nakita kayong senyales. Because the generation are sign seekers, not worshiper of the King. Marami yung mga tao, they just look for the signs, but they do not look and seek for the Master. Kung sino nagmamay-ari ng himala. At ito yung henerasyon na to, kaya nirebuke niya yung nobleman, nirebuke niya yung royal official. Habang nirebuke niya, kasama niya, nirebuke ang lahat ng tao. Ang sabi niya, hindi niyo dapat hinahanap lang yung senyales. Ang hanapin niyo, yung source ng himala. And Jesus is always the source of the miracle. Amen po? Susunod po, pang-walo, tingnan po natin. Both miracles were private rather than public. Bakit po private? Doon po sa wedding feast at Canaan, ang nakakaalam lang ng himala, unang-una, ang Panginoong Hesus, si Virgin Mary, yung mga servants na inutusan, na sabi gano'n ni Virgin Mary, pag sinabi ng Panginoong Hesus kung ano sasabihin ni Hesus, kung ano sasabihin niya, gawin ninyo. At nung inutusan ng Panginoon, sabi niya, fill up the 6 water pots with water. Ginawa lahat po yun ng mga servants. Sumunod na instruction ng Panginoon, kumuha ka dyan sa pinaglagyan mong tapayan, dalhin mo doon sa namamahala ng ipaghahanda, ipatikim mo sa kanya. May alam ho ba yung namamahala? Hindi ho ba nagulat yung namamahala nung pinatikim? Lumapit agad siya doon sa newlywed, ang sabi niya, kalimitan, pag may ganitong handaan, naka-reserve ang inferior type of wine. Ang inilalabas lagi, yung first class. Pero ito, baliktad. Parang mas pinakamasarap pa yung inilalabas ngayon. At halos, tuwang-tuwa ang lahat dahil nga hindi nila alam na may ganong himala ang ating Panginoon. Dito din po, ang nakakaalam lang ng himala is the royal official at ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga servant at ang batang pinagaling ng ating Panginoon. Moving on, sa ating po pag-aaral, tingnan po natin. What is the uniqueness of the miracle? Listen, church. Every miracle of the living God has His own uniqueness. Lahat ng uri ng himala ng Panginoon, may kanya-kanya po yung uniqueness. May kakaibahan. Ano ho yung unang uniqueness po nito? Tingnan po natin. John is the only one who records this miracle of the nobleman's son. Si John lang po ang nag-record ito. Hindi mo ito makikita sa Matthew, hindi mo ito makikita sa Mark, hindi mo ito makikita sa Luke, dito lang kay John. Pangalawa po, this is the second miracle performed in Cana of Galilee and also the first recorded healing miracle in that place. See? You know, yung unang ikalawa, ang una ay yung wedding feast, ikalawa itong nangyayaring pinag-uusapan natin, and this is the first ever recorded healing miracle. Pangatlo po, tingnan po natin, the third uniqueness. And sabi po rito, this is one of the several miracles. This is one of the several miracles of Jesus performed at a distance. Yung sinasabi kong Jesus has power over space, over the distance. Makapapansin po natin in Matthew chapter 8, beginning verse 5 to 13, the healing of the centurion servant from paralysis. Yung centurion servant, nasa Capernaum naman po siya. In Matthew chapter 15, beginning verse 21 to 28, the healing of the Canaanite woman's daughter. So lahat po yan, wala dun mismo sa lugar na kung saan nag-plead sila para sa kanilang kagalingan. Are you with me?
That is one of the uniqueness. Now, moving on sa ating po pinag-aaralan, pasinin po natin. What are the reasons why Jesus returned to Cana? Bakit bumalik ang Panginoong Yesus? Alalahanin po natin, from Galilee, umalis na po siya, nagpunta na po siya sa ibang lugar. Bumalik uli siya sa Cana sa Galilee. Ano po ang rason? Number one, tingnan po natin. Ang unang pong rason, bakit po siya bumalik? He may want to cultivate the seed he had planted when he attended the wedding feast. Nalaman ng maraming servant yung ginawang himala ng Panginoong Yesus. Because of that, the Bible says in John chapter 2, the disciples believed on the Lord Jesus Christ because they themselves witnessed the miracle. Are you with me? Naniwala sila, nanampalataya sila sa Panginoong Yesus. Dahil nakita nila yung himalang naganap. So, merong seed na natanim. At dahil doon, gustong ma-culture ng Panginoon. Gustong ma-nurture ng Diyos ang kanyang salita na naitanim sa mga tao ito. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, gusto mo bang umani ang pananampalataya mo sa iyong puso ngayong hapon? Amen po ba? Papalo po, ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh but by hearing and hearing the word of God. Sabihin niya sa inyo katabi, huwag kang matutulog, makikinig lang tayo. Amen? Dahil may sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus. You see, every time that the Word of God is planted in our heart, it is a seed that when it is cultivated, it always grows. Lumalago, lumalalim. At sa kanyang paglalim, mas naiintindahan natin ang kingdom dynamics na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Pangalawang po punto, tingnan na po natin. Pangalawang pong bagay, Nathanael in John chapter 1, beginning verse 45, came from Cana and so there was a personal reason for visit. Ito yung time ng Panginoong Yesus, isa-isa na po siya nagseselect ng mga disciples and one of those is Nathanael. Kaya si Nathanael, sabi niya, nung tinatanong siya ni Philip was his friend, sabi sa kanya ni Philip, come with me. Kasi nakita na namin yung master. Nakita namin yung isang magaling tagapagturo ng salita ng Panginoon. Totoo siyang nagtuturo ng salita ng Diyos. At sabi ni Nathanael, meron mang magandang bagay na manggagaling mula sa Galilee? Meron bang magandang bagay na manggagaling mula sa Jerusalem? Mula sa Nazareth? Pero nakita siya ng ating Panginoon at isa siya sa mga napili ng ating Diyos. Pangatlo po, tingnan po natin. Jesus was met at Cana by the nobleman or the royal official's son from Capernaum, whose son is very sick and at the brink of death. Merong purpose ang Lord. Ano yung number purpose niya? Magkikita sila ng lalaki doon sa lugar na yon, maglalapit sa kanyang kinalalagayan. Mga kapatid, tingnan po natin lagi ang senaryo ng ating buhay. Hindi pa ho tayo humihingi sa Diyos. Alam niya na po ang ating pangangailangan. Lumalapit pa lamang po tayo sa Panginoon, kinakatagpo naman po ang kanyang ating mga pangangailangan. At habang sinibigkas natin, idinudulog natin ang ating pangangailangan, immediately ipinagkakaloob na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Hallelujah! This is the very design of the living God. Na minsan hindi natin naintindihan. Minsan may magyayaya sa atin, sama kasama sa Bible study, sama kasama sa prayer meeting. Naku, very boring naman. Naku, very corny. Pero magugulat ka. Wow, it changes your life. Wow, it transforms your whole being. Wow, you meet Jesus face to face. Amen? May ginawang himala ang Panginoon. So ito ba yung nangyari? Moving on sa ating pag-aaral, tingnan po natin. The progression of the healing miracle. Pakita po natin lahat. Ano itong tinatawag nating progression? Who is this nobleman? Sino ba itong sinasabi sa Bible na nobleman? He is one who was of the royal family, connected by birth with Herod Antipas. So, hindi po ito isang ordinaryong tao, meron po siyang posisyon sa gobyerno. Dahil he belongs to the royal family, karugtong nga siya ni Herod Antipas. Or one of the officers of the court, whether by birth allied to him or not.
May connection pa rin siya sa gobyerno dahil yung kanyang mga pamilya, yung kanyang mga ninuno, connected doon sa gobyerno. Pansinin po natin, hindi mo ba sa ating mga pamumuhay ngayon, pagka-connected ang isa sa gobyerno, mapapansin mo lahat ng kapamilya nasa gobyerno na rin. Amen po ba? Sama-sama sila together doon. Meron naman may pagkakataon, hindi man sa gobyerno, pero sa isang trabaho, sa isang opisina, ipinapapasok natin ang lahat ng ating kamag-anak. Kung pwede, sama-sama tayong lahat na magkatrabaho doon. Tama po ba? Yan po ang description doon sa nobleman. Tingnan po natin yung susunod. Tingnan po natin sa sunod na slide. Sino po ba itong nobleman? Ang sabi po rito, who is the nobleman? Ang sabi po rito, siya po ay nakatira. It seems that his ordinary residence was at Capernaum, which was about a day's journey from Cana. Ang kanya pong tirahang ordinaryo ay sa Capernaum. At maaaring siya ay courtier, nagtatrabaho sa korte, or siya ay servants ng hari, or one connected with a royal household that is from the Barnes Notes on the Bible. This is the nobleman or whom we call the royal official. Tingnan po natin sa susunod nating pag-aaral. Next slide please. Pansinin po natin ang mga pagkakarugtong-rugtong. Ito na po tayo sa senaryo. Ang sabi po rito, the royal official desperately pleads for his son who was very ill and dying. Tingnan niyo po. Meron po siyang desperate need. And because of that need, that urges him na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Yun yung unang senaryo. Because of that need. Tayo po, pag may pangangailangan tayo, sino bang una nating lalapitan? Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, pag may kailangan po tayo sa salapi, sa mga pera, ang lalapitan natin, either bangko, ang lalapitan natin ay yung mga Bombay na nagpa 5-6. Ang lalapitan po natin yung kaya magpautang sa atin. Tama po ba? Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon. But all the sons still do that kahit na nakakilala na sa ating Panginoon Diyos. Because there is a need. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, kundi doktor ang lalapitan, pag may sakit at karamdaman, albularyo ang lalapitan. Kung hindi, mga espiritista, yan ang mga lalapitan po, hindi mo ba? Magpapatawas o kung sino-sinong kinukonsulta sa halip na ipagkatiwala ang kanyang buhay. Purihin ng Diyos na nakakilala tayo sa ating Panginoon, hindi na itong kinukonsulta natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano pong gusto nating makita rito? When there is a need, definitely we only look for one recourse. Pag may pangangailangan, naghahanap lagi tayo ng solusyon sa ating pangangailangan. At sa bawat pangangailangan natin, ang ating solusyon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Christ is always the answer in every crisis of our life. Amen po? He has always the answer. Pangalawa pong punto, tingnan po natin, He pleaded personally. Kaya po, pakita natin in John 4:46 and 47. Ang sabi po rito, so Jesus came again to Cana of Galilee when he had made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Imagine, you have a dying son. And for you as a parent to leave your dying son, parang napakabigat na sakripisyo. Tama po ba? Minsan po may pinag-pray po ako sa isang ospital. Ang kwento sa akin ng nanay, sabi niya, Pastora, ayoko pang mamatay yung anak ko. She was diagnosed of leukemia at the age of 14. At the age of 17, talagang malala na yung kanyang anak. Stage 4 na po, yung leukemia na meron po siya. Umiiyak ko yung nanay, nakausap ko, sabi niya, kung pwede na po, Pastora Presi, ako na lang yung may sakit. Ako na lang yung kunin ng Lord kasi batang-bata pa tong anak ko eh. Para siya ay magkasakit. May maganda pa siyang future. May maganda pa siyang hinaharap. Sana ako na lang ang merong sakit at karamdaman. Pagkatapos ko pong makausap yung nanay, nakausap na naman yung tatay. Sabi niya, Pastora, pasensya na po kasi naghanap po ako ng pambayad dito sa ospital.
medyo mabigat po ang aming inaharap, pero mas mabigat na nakikita ko yung kalagayan ng ating anak. Sa tuwing makikita ko siyang nahihirapan, sa tuwing makikita ko siyang dumadaing, masakit ang kanyang tiyan, masakit ang kanyang likod, masakit ang kanyang buong katawan. Very, very frail ang batang yun nung pinuntahan ko na po. Halos butot balat na. Nung makita ko po siya sa ospital. Ako ho mismo nananalangin, nagdudurugo na rin po ang aking puso sa kanyang kalalagayan. Dahil lalo na sa isang magulang na makikita niya ang kalalagayan ng kanyang mga anak, ng kanyang anak. Pero tingnan niyo po itong royal official na to. Hinanap niya ang Panginoong Yesus, pinuntahan niya personally para lang makiusap. Hindi ba sa bawat magulang gagawin natin ang lahat para i-secure ang bukas, ang kinabukasan ng ating mga anak, maging maganda lang kalalagayan ng ating mga pamilya? Bakit ba nagtatrabaho po ang mga tatay, ang mga nanay sa abroad para lang maganda ang kinabukasan ng kanilang mga anak? Naalala ko po, nung bata po ako, sakitin po talaga ako eh. Hindi pa po kami nakakakilala sa Panginoon at very tired. I remember I was 6 years old during the time. Malikot po akong bata. Ang nanay ko po ay isang guro at lagi po siyang, of course, nagtatrabaho, lalo siya sa bahay. Ang nagsusubaybay lang po sa akin ay yung tagapag-alaga, yung kasambahay po namin. Hindi niya ako nasubaybayan, paglaro po ako sa aming kapitbahay. Nung ako po'y nagbanyo, I sleep, nadulas po ako. At dahil nadulas po ako, meron pong yero nandun sa gilid, hindi ko napansin. Tumama po ako doon, napunit po itong buong cheek ko. Nung napunit po yan, talagang kita yung ngalangala, kita yung buong ngipin. I'm very sorry. Pero yun po yung scenario that time. Iyak po ako ng iyak. Wala ko pang nanay ko. Tinawagan po nilang nanay ko. Nung dumating po yung nanay ko, of course, nagalit. Pinagagalitan ako. Pinapagalitan mo yung kasambahay ko. Hindi nila siguro mapagalitan yung kapitbahay namin. Pero habang pinapagalitan niya po ako, iyak po siya ng iyak. Sabi niya, anak, nagtatrabaho ako, ganito, ganyan. Ikaw naman, bakit mo pinabayaan yung bata, etc., etc. Pero tinakbo niya po ako sa ospital. Nung nakita ko na po na tatahiin yung aking cheek, nagpapalahon na po ako sa iyak. Sabi ko sa akin ng doktor, naalala ko, sabi sa akin ng doktor, huwag ka masyadong iiyak kasi lalaki yung buka. Mas mahihirapan tayo, sabi sa akin. A 6-year-old, of course, in pain. Hindi ko makakalimutan yung itsura ng nanay ko that time. Yakap-yakap niya po ako, pakupang po niya ako. Sabi niya, anak, it will be alright. Matatapos din yan, maayos din yan. Basta lakasan mo lang yung loob mo para gumaling ka kaagad, huwag ka nang iiyak. Habang yakap-yakap niya po ako at umiiyak po siya. Hindi ko makakalimutan yan. Kung paano pinadama yung kanyang pagmamahal. Ang sakit-sakit na sa puso niya, nakita niya yung ganong anak niya. Dumating po yung punto, nagkaroon po ako uli ng sakit at the age of 10. Na-diagnose po ako na nagkaroon ng jaundice. And during that time na namaga po yung aking atay for 1 whole month, kailangan akong pumunta sa doktor for injection. Yung unang injection po sa akin, 3 kaagad. Dahil malala nga daw yung aking jaundice. May injection sa pigi, may injection dito, may injection dito. Ang pinakamasakit na injection yung dito po. Yung pigi, malaman-laman pa kasi. Kaya nga pag magpapa-inject, dito naman palagi. Kung hindi dito, laging dito kasi mas malaman ito, hindi masyadong masakit. Pero dito, at a 10-year-old, masyadong mahirap. Again, ang nanay ko, uuwi ko kaagad-agad mula sa kanyang pagtuturo para lang samahan ako. At tuwing papasok na ho kami doon sa clinic, doon po sa loob nung clinic ng doktor, alam niyang iiyak na ako dahil makikita ko na yung karayom. At sabi niya, tatahan na. Mamaya, kakain tayo sa labas. Mamaya, bibigyan kita ng chocolate. Lahat ho ng pwede niyang sabihin para lang ako ay mapatahan. Gagawin niya. Bakit po ito sinasabi? Kasi ito ho yung nararamdaman ng tatay. At ito rin ho nararamdaman ng lahat ng magulang na narito. Huwag lang malagay sa bingit ng hindi magandang kalalagayan ang kanilang mga anak. Ibibigay yung lahat.
para lang maging maayos, mapabuti ang mga anak. Amen po ba? Kaya great ang mga parents for the glory of the living God. Great ang mga sakripisyo. Ang nanay ko po, siya po ay working mom at the same time single mom. Kaya saludo ako sa lahat ng mga single parents na narito. Dahil iba ang sakripisyong binibigay po nila for the glory of God. Amen? Ano po yung pangatlo na tingnan po natin na naging senaryo? Ang sabi po rito, he heard Jesus spoke the healing words through the sick, though the sick boy lies in Capernaum. Bakit siya personally nagpunta sa Panginoong Yesus? Because he had heard about Jesus. Narinig niya ang Panginoong Yesus. Narinig niya yung himala sa Kanaan. Narinig niya yung marami pang himala na ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Paano siya nagpapalayo sa demonyo sa isang tao na nalihan ng masamang espiritu? Paano siya nagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman? Paano siya gumagawa ng maraming himala sa pagkilos niya sa maraming buhay ng mga tao? And because of that, he was inspired. He went personally to see Jesus because he himself wanted to test Jesus, the reality of the miracle. Siya makita hindi fake ang news. Gusto niya makita hindi fake si Jesus. Gusto niya makita totoo, real ang Panginoong Jesus. And Jesus is real. Amen po ba? Na nakakilala na po kami sa Panginoong Jesus, ilang beses dinemonstrate ng Diyos ang kagalingan sa kaming mga buhay at kung paano kami pinalaya sa sakit at karamdaman for the glory of God because Jesus is our healer. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ito yung maganda. When the Lord spoke the healing words, after rebuking the man, ang sabi niya, go your way, your son lives. Nasaan ho yung bata? Hindi niya ho, wala ho sa kanyang tabi. Nasa Capernaum. Pero, nang sinabi ng Panginoon, go your way, your son lives. Tingnan niyo, yung susunod, pang-apat na senaryo, tingnan po natin. The royal official wanted Christ to go down home with him. In verse 49. Still, maaaring hindi pa rin ganun ka-convince itong royal official. Sabi niya, His Lord, go with me. Come down with me. Go with me at home. Gusto kong i-layers mo yung anak ko. Gusto kong makita talaga siyang gumagaling. May mga pagkakataon kasi, words are not enough to comfort us. May mga pagkakataon minsan kasi na kahit na sinabi na ng Lord ang kanyang pangako, still, it's not enough for us. Ang gusto talaga natin, makita ang kamay ng ating Panginoon. Wala akong masama doon. At gusto rin ho ng Diyos gawin yun. Pero, ang tinuturo ho ng Panginoon sa tanging tay, manampalataya ka sa sinabi ko na siya ay aking pinagaling at siya ay aking piniligtas. Alam mo yung sumunod na senaryo, pang-5? Ang sabi po rito, Jesus rebuked their unbelief. Still, meron po siyang naririnig na hindi mga magagandang bagay and so the Lord had need to rebuke him. Pagdating po ng 6 na senaryo, ang sabi po rito, the sick lad was immediately healed at the exact time Jesus spoke the words of healing. Nung marinig nung nobleman, nung marinig nung royal official, yung sinabi ng Panginoon, your son lives, kahit na may pagdududa, pero nakita niya yung sinseridad ng Panginoong Yesus sa kanyang sinabi, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Tingnan po natin sumunod na senaryo. Ang sabi po rito, ang sumunod pong senaryo na mapapansin po natin, sa lessons learned na po tayo, masinin po natin, ang unang itinuro sa kanya ng Panginoon is the quest of faith, ang pananampalataya. In Hebrews chapter 11, beginning verse 1 and verse 6, tingnan po natin, ang sabi po, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. In verse 6, it is impossible or that without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kita niyo po? Ang una niyang tinuro, yung pananampalataya. Maaaring, nung napakinggan niya mga himala patungkol sa ating Panginoon Yesus, nagkaroon na siya ng simple faith. Pero, gusto ng Diyos, hindi lang simple faith. Noong una po tayo makakilala sa ating Panginoon, we just have this simple faith.
Kaya nga nung lumalapit tayo sa Diyos, sasabi natin, Lord, be my Lord and be my God and be my Savior. Instantaneously, the Lord transform our whole being. The Lord transform our heart. Ito yung gustong ituro ng Panginoon sa Kanya. Now, may mga stages of faith na ipinakita rito ang Panginoong Jesus. Tingnan po natin. Anong faith meron tong nobleman na to? Number one, he has the crisis faith. Ano yung crisis faith? The nobleman was about to lose his son and no road recourse except to come to the Lord Jesus Christ. Napakahirap pag alam mo, dying ang anak mo, dying isang miyembro ng isang pamilya. Nung dying ko, yung nanay ko, hindi ko kayang tanggapin. Lalo na nung sinabi sa akin ng Diyos 2 weeks before, nakukunin na ng Panginoon yung nanay ko, habang nagka-quiet time po ako, nagbabasa po ako ng Bible, specifically sinasabi na sa akin ng Lord how to prepare. Be prepared personally, physically, mentally, emotionally. At paano ko rin ipiprepare yung kailangan ng nanay ko, napakahirap kong tanggapin yun. Even the very exact date of July 1st of 2009, na naghihingalo na ang nanay ko and vividly sinasabi na sa akin ng Lord, ngayon na ang araw na siya ay uuwi na sa akin. Hindi ko pa rin po siya mabitawan. But I have faith in my heart na siya'y uuwi sa Panginoong Jesus. But still, there's this longing in my heart na Lord, pwede ba? Extension pa din. Pwede bang makasama ko siya? Kasi nag-iisa lang ang nanay ko sa aking buhay. Kaya palakpakan nga ho natin sandali ang lahat ng parents na narito. Sa lahat po ng magulang na narito, salamat po sa inyong mga sakripisyo. Na kahit po nagkaapo na kayo, kayo pa rin ang nag-aalaga sa inyong mga apo. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang nagbabantay, sumusubaybay sa kanila. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hindi kayo tumigil sa pagbibigay ng magandang bagay sa inyong pamilya. I'm just urged to pray sa lahat po ng parents na naririto. Pwede mo bang tumayo sandali ang lahat ng mga magulang na naririto? At kung may katabi ho kayong magulang, pwede mo bang, let's just lay our hands over them right now. Especially kung alam niyo kung single parent po, yung inyong katabi. Tayo po ay manalangin para sa kanila. Lord, we speak your healing power over them right now. Sa mga puntong may matitindi silang pinagdadaanan, lalo na sa kanilang pamilya, sa punto na matindi ang kanilang suffering, sa punto na matindi ang kanilang mga pangangailangan, sa punto na parang wala silang kasama, wala silang katuwang, sa punto na mahirap magdesisyon para sa kanila, sa punto, Panginoon, na kailangan nila ng kakaibang lakas. Ang dalangin namin, samahan mo po sila sa araw na ito, mula sa araw na ito. Bigyan mo sila ng iba yung kalakasan, bigyan mo sila ng iba yung katatagan. Ilagay mo sa kanilang puso at isip na hindi mo sila kailanman pababayaan, hindi mo sila iiwan. Ikaw ang kanilang buog. Ikaw, Panginoon, ang tatalastas ng tatahakin ng kanilang mga buhay. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa kanila. Ikaw rin ang magbibigay ng kakaibang buhay, kalakasan at kasiglahan. I pray all the parents be covered with the blood of the Lamb in the name of Jesus. I pray for a long, satisfied life for every parent right now. I pray in the name of Jesus that you secure their future, even as you secure the children's future in the name of Jesus. And I pray right now that you provide every need na hindi po sila, Panginoon, kailanman mawawalan dahil ikaw ang magkakaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan. Thank you, Father, as I speak your blessing and the release unto them, your comfort and your joy. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless po sa lahat ng magulang na narito. Siguro ko kasi naalala ko yung nanay ko. Sobra ko nang namiss siguro yung nanay ko. Lalo na magpapasko. But just the nobleman, he has that crisis faith. Pangalawa po, tingnan po natin. The second stage.
From the crisis faith, the confident faith. He believed about the word and had peace in his heart. Tingnan natin yung verse 50. Ang sabi po rito sa verse 50, kaya kung siya nagkaroon ng confident faith, Jesus said to him, "Go your way, your son lives." So the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way. Tingnan niyo po the man believed the word and that Jesus spoke to him and he went his way. Noong pinag-aaralan ko po to, sabi ko, a day's journey from Cana to Capernaum. Still, hindi ho nagmadali itong lalaking itong umuwi. Even na sinabi na ng Panginoong Jesus, "Go your way, your son lives." Hindi ho siya nagmadali. Bakit? From crisis faith, nagkaroon siya ng confident faith. At sabi niya, "I know my son will live because Jesus said it. And I believe it." Kaya ano ang sumunod na pangyayari? Yung pangatlong faith, naging confirmed faith. Bakit po? Verses 51 to 52. Tingnan po natin. Ang sabi po sa verse 51 to 52, "And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, 'Your son lives.' And then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, 'Yesterday at the 7th hour, the fever left him.'" Yung fever, hindi ko simpleng fever ito. Dahil yung fever, ang sabi ng salita ng Diyos, nakakamatay na. Maaaring ang fever niya ay typhoid, typhus, o maaaring kung anumang klaseng fever na nag-struck po sa kanya, virus to, viral ito, whatsoever. Pero nagkaroon siya ng confirmed faith from crisis to confident to confirmed faith. Yung confirmed faith na yan, sabi niya, totoo ang tinuran ng Panginoong Yesus. Anong himalang kailangan natin today? Totoo ang tinuran ng Panginoong Yesus. Pag sinabi niyang iniligtas niya tayo, ililigtas niya tayo. Pag sinabi niyang pinagaling niya tayo, pinagaling niya tayo. Pagka sinabi ng ating Panginoon, nagbibigyan niya tayo ng kagalakan, totoong niyang ginagawa ang mga bagay na yun. From confirmed faith, eto na po ang sumunod na klase ng faith. Nagkaroon siya ng contagious faith. Wow! Ano naman yung contagious faith, Pastor Presi? The royal official's household believed in Jesus in verse 53. Because of this, sabi so the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, "Your son lives," and he himself believed, and his whole household believed. Nung kinuwento niya, lumapit ako sa Panginoong Yesus, iniwan ko yung may sakit kong anak. I took the risk. Bahala na, pero naniniwala ako may gagawin himala ang Diyos. Kaya nung dumating siya doon, pinipilit niya pang sumama ang Panginoong Yesus, pero sabi niya sa kanya na Lord, "No, your son lives, go your way." At hindi pa siya nagmamadali. Kaya nung kinikwento niya sa kanya servant, etong ginawa ng Diyos, yung eksaktong oras na sinasabi niya, pinagaling ng Panginoon ang ating anak. Totoong pinagaling ng Diyos ang ating anak. Hallelujah! Hallelujah! God works in mysterious ways. And He works in ways we cannot see. And God always make a way for each and every one of us. Hallelujah! Nalala kayo sa mga tanong babae, di ba sabi niya dun sa mga pagka-village niya, may na-encounter ako eh. Pangalan niya, Jesus. Ito sinabi niya sa akin. Pinakita niya yung buhay ko. Kaya alam ko, siya isang propeta. Pero sinabi niya sa akin, magbibigay siya sa akin ng buhay. At totoo nga, naramdaman ko yung buhay na yun, na dumadaloy na sa akin. Kaya sama kayo. Sumama silang lahat. Napakinggan nila katuruan ng Panginoon Yesus. Ano pong nangyari? The whole Samaria was saved by the power of the living God. Hallelujah! Sa ating ng tahanan, minsan hindi tayo nagsasalita. Sa ating opisina, hindi tayo nagsasalita. Pero dahil alam po nila nakakilala tayo sa ating Panginoon, your mere presence will just speak that the power and the glory of God is within you. Magugulat ka nila, mag-a-approach sila, sasabihin, "Pwede ba pag-pray mo ako?"
Dahil alam ko, may Diyos kang kinikilala at ang Diyos mong yan ay gagawa ng himala sa aking buhay. Amen? And it did happen. Nagkaroon ng contagious faith. Moving on, tingnan na po natin sa ating pag-aaral. The second lesson learned, the power of the creative spoken words. Proverbs chapter 18:21 and John chapter 1:14. Ang sabi po sa Proverbs 18:21, death and life are in the and those who love it will eat its fruit. And we always say, what you say is what you get. Kaya ako sinasabi natin, never speak negative words. Never speak words of condemnation. Never speak words that will hurt someone. Never speak words that will create and destroy a relationship. Because death and life are in the power of the tongue. Let us just confess the healing words. Let us just confess the creative spoken word. Bakit po? Tingnan niyo po sa John chapter 1, ang sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. In verse 14 of John chapter 1, and that Word dwelt among us, as the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. You see? Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng buhay, at yan ay ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa akin. Now, what are these creative spoken words? Tingnan po natin. Ano ang nagagawa nito? The word heals. Psalms 107, beginning verse 20. Basahin po natin na sabay-sabay. Sabi po rito, He sent His word and ngayon, pinadala niya ang kanyang salita at lahat tayong nakapakinig na salita ay umali ng kagalingan at pinalaya tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen po ba? Kaya the word heals. Every time we share the word of God, it heals men's heart. Every time we speak the word of the Lord Jesus Christ, especially to unbelievers, ito po ay humihiwa sa kanilang puso at nagbibigay sa kanila ng kagalingan. Yesterday po, hindi na ako nakapunta dun sa isang appointment ko kasi may kinonsilan po ako from 4:30 hanggang 8:30 ng gabi. Saturday po yon. Pagkatapos po, hindi pa po siya nagkasya, panay pa rin context niya sa akin hanggang madaling araw. Sabi ko, sis, sa susunod na araw tayo nag-usap kasi nag-aaral na ako. At mahaba na yung spend kong oras sa iyo from 4:30 to 8:30. Hindi ko naman makalimutan yung tanong niya sa akin. Sabi niya, Pastora Presi, bakit gano'n? Bakit pinabayaan ng Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos? Bakit inalaw ng Lord, that was her exact word, why did God allow these things to happen to our family? Sabi niya, pareho kami naglilingkod mag-asawa sa Panginoon. Yung mga anak namin, lumaki na sa church. At lahat ngayon sila ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero bakit ganito yung nangyayari? Maghihiwalay na kami. Bakit kailangan mangyari ito? Ano bang kalooban ng Diyos? Sana nung una pa lang na alam ko maghihiwalay kami, sana hindi ko na siya pinakasalan. Binigyan po ako ng wisdom ng Diyos. Ang sabi ko sa kanya, sis, ganito yan, Jeremiah 29:11. Ang sabi ng Panginoon, napakaganda ng plano niya para sa inyo, not to destroy you, not to harm you, but to give you a new hope, a new future. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, na-delay ang plano ng Panginoon. Na-twist ang plano ng Diyos. Bakit? Because of the wrong choices na nangyari. Iba yung naging choice ng husband mo, iba rin yung naging choice mo. Pinabayaan mo yung husband mo, tinolerate mo siya sa ganung mga pangyayari. Kaya ngayon, ito ang nakaharap sa inyo. Bakit nagkaroon ng wrong choices? Because of the human nature which is sinful. Kaya nga kinakailangan, dalawa kayong bilang mag-asawa, laging nagpe-pray gabi-gabi. Pastor Joey, yun po lagi niya tinuturo. Si Kuya Ed, yun din po lagi tinuturo sa atin. As a couple, you have to protect your family by covering every night your family with prayers. By covering every night your family with the Word of God as you speak it.
so that there will be healing and strength within the family and joy will come. Nung sinasabi ko po siya, umiiyak po siya, sabi niya, tama nga po kayo, yun ako yung nakaligtaan namin. Hindi na ho kami nag-pray kasi pareho naman kami nasa church. Hindi na ho namin inintindi yung Word of God kasi pareho naman ho kami nagka-quiet time, hindi nga lang kami nagsasabay. Pero maliwanag ang salita ng Diyos. The Word heals. Pangalawa po, ano pong punto? The Word recreates. Isaiah 55, beginning verse 11. Ang sabi pa sa Isaiah 55, verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to you to be void, but it shall accomplish what I bless, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Hallelujah. Hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na hindi nangyayari ang mga dapat na mangyari. Kaya kung may pinagpipray tayong maligtas ang ating sambayanan, keep on praying because God is answering it. Amen? Kung may pinagpipray po tayong solusyon sa matindi nating problema, keep on praying and keep bombarding the throne of heaven as you claim the promises of God because God is sending forth right now the answers to all your prayers. And miracles are happening right now. Are you with me? Miracles is beginning to fall right now in the very needs of us because it recreates. Kaya nga, pag may pinagpipray tayo, sinasabi lang natin, Lord, let there be a recreated miracle. Let there be a recreated miracle. And it happens. Nalala ko ho, yung unang may pinagpray si Brother Eddie sa isa pong crusade. May pinagpray po siya na hindi ho pantay ang paa. Yung isang paa ay maikli kaysa dun sa isa. Nung pinagpipray po ng recreative miracle, kita-kita po ng dalawa naming mata paano kumanta yung paa doon sa kabilang paa. For the glory of the living God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diba? Yung naging speaker po natin dito, si Pastor Dennis. Diba? Nung nag-speak siya ng recreative miracle sa eyeball, naalala niyo yun? Nung nagturo po siya, grabe, sabi ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganong testimony. Yung eyeball na recreate, napakahirap pong i-recreate yun. Pero nagkaroon ng recreative miracle as the word is being spoken. So speak the word. It heals and it recreates. Kaya kung may sakit po tayo, sabihin lang natin, Lord, let there be a new recreation in this body. Let there be a recreated miracle in my lungs, in my kidney, in my heart, in all parts of my body, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And it shall come forth. Pangatlo, ang sabi po, the Word wrought miracles. Ibig sabihin in John 6:63, tingnan po natin. Ang sabi po sa John 6:63, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are spirit and life. Kaya every time na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, hindi lang faith ang nagpo-produce. Every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi lang faith ang nagpo-produce, it produces life within us. Because the Spirit of the Lord is in there. And where the Spirit of the Lord is, there is the power of the living God. Hallelujah! Kaya nga po, huwag po tayong magsawang balikan lagi, i-meditate lagi, pag-aralan lagi ang salita ng ating Panginoon. Sabihin niyo nga sa inyo katabi, huwag kang magsawang magbasa ng salita ng Diyos. Dahil lagi yan nagbibigay ng buhay at lagi nagbibigay ng himala. Ano pa po? The Word penetrates. In Hebrews chapter 4, beginning verse 12, ang sabi po rito, for the Word of God is living, powerful, basahin po natin, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya nga pag may share na salita ng Diyos, sinasabi natin, it cuts to the edge of the heart. Di ba? Tumatagos sa kaibuturan ng ating puso, sa ikabuturan ng ating mga buto, ang kapahayagan
ng salita ng ating Panginoon. Kaya anong sabi sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 24? Basahin po natin ang instruction ng Panginoon. Ang sabi po rito, "My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Keep our heart with all diligence, for out of its spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you." Pero ano yung unang instruction? Give! Saan na tayo nagbibigay ng atensyon? Sa tao po ba? Saan na tayo nagbibigay ng atensyon? Sa sarili po ba natin? Saan po tayo nagbibigay ng atensyon? Sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos walang iba ang tinuturo kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sumunod, incline your, di ba? Give attention, gamitin ang mga mata sa pagbabasa, buksan ang tenga for the Spirit of the Lord to speak to us as we listen, and do not let them depart from your eyes. Alam niyo yung mga Hudyo, pag pumasok ako sa kanilang bahay, makikita mo yung 10 Commandments nakasulat doon sa kanilang doorpost. Paghihiga po sila, nakasulat sa kanilang ceiling yung kanilang 10 Commandments. Kaya may maganda nung ako po ay na-assign sa Tokyo, sa Japan, yung pong aking sliding door, ang ginawa ko po, dahil mag-isa lang ako doon, lahat ng mga prayer requests, meron po akong yung memo pad, stick notes. Lahat ng mga words na nagre-rema sa akin, ididikit ko po doon at yun yung binabasa ko everyday. Pag gising ko sa umaga, bago ako matulog, yun lang yung babasahin ko. Sa kabila, kasi hinatik yung door, dito puro Word of God, dito puro mga prayer requests. Nakasulat po lahat yung prayer requests. Sa ilalim yung mga answered prayer. Minsan, may dumating po kaming worker, sabi ko, anong ginagawa mo sa kwarto? Bakit ang tagal mo? Sumiyak ko siya. Sabi niya, Pastora, ang daming prayer petition at nakakatuwa, ang daming sagot ng Diyos. At yung sagot nagtugma lahat sa Word of God na nakapost. Iyak po siya nag-iyak. Sabi ko, yan ang nagpapalakas sa akin. Yan lang ang aking pinanghahawakan. Dahil alam ko, sabi ng Diyos, sasamahan niya ako kahit saan man ako mapunta. Dahil pakakaingatan niya tayo. You see? The Word of God penetrates in our heart. And so, as we incline our ear, ano po sabi ng salita ng Diyos? He will make our way prosperous. Ano po ang ating conclusion? Ang sabi po rito, as we keep it in our heart, in the midst of heart, ano po yung ating conclusion? It says here, we experience God when we come to know Jesus and abide and obey Him. Because Jesus is not only the creator of life, but Jesus is the restorer of our life. Today, may gustong gawin ang Panginoon sa ating buhay. Handa po ba tayong lumapit sa ating Diyos na buhay? Tumayo po tayong lahat. Meron po ba kayong prayer petition? Meron po ba kayong prayer request sa gabing ito, sa hapong ito? Idudulog po natin yan sa ating Panginoon. May awit po tayong inaawit ng Diyos ay tumutugon, sumasagot sa ating mga panalangin. And that is true. Sasagot ang Diyos sa ating panalangin. After this, magkakaroon po tayo sa sedyan po natin yan ng ating Holy Communion. Dahil, alam natin, itong magpapatibay ng pagtugon ng Panginoon sa ating buhay. Pero meron isang bagay na nire-require ng Diyos. Maging tapat, maging honest po tayo sa Kanya. Sa ating paglapit, magpakumbaba po tayo, hingi tayo ng tawad, magpalinis tayo ng Kanyang banal na dugo. Sa ating paglapit, hayaan natin maghari lang ang ating Panginoon. Habang nakataas po ang ating mga kamay, nakayupo po tayo sa munod ng lahat sa panalangin ko, sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat.
because you are my life giver. Marami pong salamat because you are the Savior of my soul. Maraming po salamat kahit Marami pong salamat because you are my healer maraming po salamat kasi and my provider my provider and my deliverer. and my deliverer. Sa araw pong ito, Sa araw po, I give you my life. I give you my life. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Take over Take over my heart, my mind, my life, my whole being. my And in Jesus' name, as you take over right now, let your favor rest upon me. As you cleanse me with your precious blood from every sin, from every iniquity, from every transgression. In Jesus' name. Now, as our hands are lifted up, begin to pray. Let's sing this song to the Lord. Hallelujah. Ano po yung inyong mga panalangin? Oh, I trust na sumasagot. Idulog po natin sa Panginoon ang mga panalangin niyaan. Ilapit po natin sa ating Panginoon ang mga panalangin niya. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay kumalain. Hindi nito pagsamo, tanggapin ang palapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig, at ang paligid kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadahin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. As your hands are lifted up, begin to ask God right now your miracle, your healing, your long-standing prayer. Father, we agree in the name of Jesus. Every petition that is being lifted up right now, let there be an answer. Nangangailangan ng himala sa trabaho, nangangailangan ng promotion sa trabaho, so be it in the name of Jesus. Alisin mo, Panginoon, ang anumang delays sa promotion, anumang hindrances sa promotion, maging, Lord, promotion sa kanyang, in the name of Jesus, sa kanyang pananalapi, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Let there be increase in Jesus' name. In Jesus' name. Sa kanilang pagtatrabaho, ang pabor mo, ang kanilang naranasan. Mula sa kanilang employer, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, maging sa kanilang negosyo, sa oras na to, give them favor. Bring in more clients in the name of Jesus. Alisin mo ang bankruptcy, alisin mo ang poverty in the name of Jesus. Alisin mo, Lord, ang spirit ng pangungutang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang pagkakabaon nila sa death in Jesus' name, sa pagkakautang in Jesus' name. Magkaroon sila ng kalayaan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, that there be prosperity right now as you open the heavens. In the name of Jesus. Ayusin mo, Lord, ang magandang bukas sa kanyang anak. Panginoon, sa darating na pasukan, we pray that you provide sa lahat ng kanilang mga pambayad, sa kanilang mga tuition, pambayad, Lord, sa pangangailangan, sa kanilang mga pag-aaral. In the mighty name of Jesus, to those students who are scholars, God, we pray, give them more the favor, give them more the wisdom, give them more the excellence. So God, we pray in Jesus' name, at maging matagumpay sila sa kanilang mga pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Yesus. Save every relationship right now, we pray. Restore every relationship right now, we pray. In the name of Jesus. Maging maayos ang bawat mag-asawa, maging maayos ang relasyon ng magulang sa kanyang anak sa pangalan ng Panginoong Yesus, maging maayos ang relasyon ng bawat magkakapatid sa pangalan ng Panginoong Yesus. Let there be healing touch right now. And let there be reconciliation. At sa anumang sakit at karamdaman right now, habang nakapatong inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan may sakit at karamdaman, as you lift your
their left hand unto the Lord, I speak the healing touch of God from the crown of your head to the sole of your feet. Let diabetes be healed in the name of Jesus. Let migraine be healed in the name of Jesus. Let there be repair in the spinal column. Let there be repair among scoliosis in the name of Jesus. Let there be repair in the reproductive organ in the name of Jesus. Even in Jesus' name, tumors be melted in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, let there be healing, God, from the crown of their head to the sole of their feet. Repair their blood system right now. Normalize the temperature. Normalize the blood system. Normalize the whole body system in the name of Jesus. In the name of Jesus. Those have problems in the hips right now, I pray in the name of Jesus, repair the hips. In Jesus' name, repair the bones. In Jesus' name, let there be recreated miracle in their heart. Let there be recreated miracle in the brain. In Jesus' name. In Jesus' name. Even in the prostrate, in the name of Jesus. Oh, let there be great healing touch right now. As we claim the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Give thanks to the Lord right now. Give thanks to the Lord right now. Ikaw ang Diyos na mabuti ang lahat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay hinihimik, ang paligid ay dilim. Kami ay nanalangin, kami ay nadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. May I ask all the ushers, Panginoon, as we partake in this Holy Communion, as you seal in the name of Jesus Christ of Nazareth, through this partaking of the Holy Communion, we seal the life of God. We seal, Lord, the victory. We seal in the name of Jesus the answer to all the prayer petition. We seal your healing power over our lives. We seal right now your visitation and your miracle upon us. In the name of Jesus. At habang dinidistribute po ang lahat po ng mga elements na to, the fruit of the vine that signifies the blood of the Lamb that was shed at the cross of Calvary. The bread that signifies the broken body of the Lord Jesus Christ. And that by His stripes you are all healed. Wag lang muna pong kakainin, wag muna pong iinumin. Sabay-sabay po natin itong gagawin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Big thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. Praise your name. At kung kami natin, At ang paligid ay kay dilim, kami ay nanalangin, kami ay nadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindi, at ang paligid ay kay dilim, kami ay nanalangin, kami ay nadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. may tinapay na po ba tayong lahat? Taas po natin ang tinapay nating hawak. Panginoon, maraming pong salamat sa nabugbog mong katawan sa krus ng Kalbaryo, may 2,000 taon na nakakalipas.
Tinubos mo ang lahat ng aming hirap, tinubos mo ang lahat ng aming sakit, tinubos mo ang lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Yesus, known and unknown by the medical science, discovered and undiscovered by medical science. And we believe today that by your stripes we are made whole. From the crown of our head to the sole of our feet, inaalala din namin ang aming mga miyembro ng aming pamilya may sakit at may karamdaman. We claim healing for them. We claim life for them. We claim miracle for them, God, in the name of Jesus. As you extend their lives, as you heal them completely and totally, from the crown of their head to the sole of their feet right now. We give you thanks, Lord, as we thank you for honoring our faith today. And we receive it as we partake, God, this bread. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa mga latay mo. Ako'y magaling na. Sa mga latay mo, magaling na ang aking pamilya. Sa mga latay mo, inagaling mo ang lahat ng bagay sa aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Taas po natin ang saro ng bagong tipan. Lord, we thank you because through the shedding of your blood, there was the remission of sins for all of us. Through the shedding of your blood, not only our sins were forgiven, but we are cleansed, we are sanctified, we are consecrated, we were made holy. Beginning today, let the blood of Jesus covers the entire family. Let the blood of Jesus covers us individually. Let the blood of Jesus cover all our resources. Let the blood of Jesus covers our inheritances. Let the blood of Jesus covers everything that concerns us, even the ministry that you have entrusted unto us. Even, Lord, our work, our career, our job, in Jesus' name. Let the covering of your blood be upon it all. As we claim it and as we thank you, because we were redeemed. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Sabihin po natin, salamat Panginoong Yesus. Inangkin kong aking katagumpayan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless us all. To God be the glory. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Hallelujah. Sabihin nga muna natin sa Panginoon, I am healed, Lord. I am healed, Lord. I am free. I am free. I am forgiven. I am forgiven. I am